ito naman ang tanong. May pag-asa ba ni Katiting na muling magkaroon ng pagbabago sa Senate leadership? Sabihin, magpapalitan. Magpapalitan na naman. Hindi, kasi kung 13 lang sila, posible pa rin yan. Alam mo naman sa Senado, posible yan, yung Katiting. Baka hindi lang Katiting. Pwedeng mangyari. Ako sa tingin ko, ha? At dahil sa sinabi... Anything is possible. At dahil sa sinabi niyong yan, nakaisip sila ng paraan para yung Katiting na yan ay maging ting! Ting na lang. Ting na lang. Wala nang Katiting. Kati, wala na. Ting Wala na Kati. Ting na lang. Alam mo bakit? Bakit? Si Jinggoy, kulong. Preventive suspension. Yes. Si Villar, nasa ibang bansa. Baka hindi na pabalik eh. Si Bato, nagtatago. Eh di tatlo na. Alam mo ba may pang-apat pa na posibleng hindi na rin makita at mawala na rin? Bay, sino yan? Senador? Senador! Ba? Sinong senador yan ang... Eto, sabi daw po ni Davao Congressman Paulo Duterte, may... Di siya senador, Hindi, ito ang nagbabala. Ganon? Sabi niya, babala. Asawa ni... Mag-ingat. Sino ang kanyang binababalaan? Ito ang kanyang babala. Senador Bongo. Nako! Siguro baka kailangan mo na ring magtago. Dahil may highly reliable source daw po na nagsasabing may warrant na ang ICC laban kay Senador Go at sa dalawa pang dating polis. Yan ang sinasabi ko. Tama. Mabigat yan. Halimbawa lang na totoo ito. So, Bongo, Bato, Jinggoy, Villar. 4 minus 24. 20 na lang. Tapos pinagbabantaan pa si Senador Marcoleta, ikukulong din daw. Di ba? Ubus na. So wala na talaga. Pero ang sabi naman ng mga authority, ang unahin na si... Law Enforcement Agency. PNP Chief, Jose Melesio Nartates Jr., wala silang natatanggap na direktiba o anumang dokumento tungkol sa ICC warrant. Sabi ni John Vic Remulla, DILG, wala din kami natatanggap na impormasyon na may warrant. Sabi din ni NBI Director Melvin Matibag, wala rin kaming natatanggap. Ang sabi naman ni Senador Bongo, ganyan din sinabi niya nung kay Tatay Digong. Tsaka kay Bato. Gusto nilang arestuhin eh. Kasi Jen, ang kaibahan kasi nung ma-arrest nila, mapapadala sa ibang bansa. Yes, madadala sa dahig. So mawawala na yung kung tawagin na jurisdiction. Yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Bagamat itinatanggi nila na pinlano nilang gawin kay Senador Bato de la Rosa. Hindi lang nagtagumpay eh. Sabi din ni Trillanes, wala ding warrant of arrest. Kaya ang sabi ni Bongo, ganyan din sinabi niya sa mga nauna. Pero mukhang hindi naman ata nagtatago si Senador Bongo. Hindi. Wala nang plano ata. Kasi ang sabi niya, hindi, bahala na. Bahala na. Bahala na kung saan ako magtatago. Hindi naman siya nagtatago. Nakalulungkot lang. Nauubos ang ating mga senador. Ubus talaga. Pero teka lang, yung... Pero sa Kongreso, wala pa nakulong, no? Wala pa. Walang pero yung mga naunang winarningan bang senador, makukulong pa ba yun? Halimbawa, Chis Escudero. Ayan, di ba nauna yan? May ombudsman yan, di ba? Joel Villanueva. Yan, meron din yan. Ang sabi po ni Boying Remulla, hinug na, di ba? Sabi niya. Yes. Hinug na po ang mga kaso laban sa kanila. Hinug na nga raw eh. Nang siya itanungin ngayon, kinakalburo pa. Pinipilit na hinugin. Yan, nag-iba, no? Ito, lumalabas kayo sa mga social media. Ano yan? Yung statement of Senator Bongo. Yan, ano sabi? Sa second paragraph na lamang, sabi niya, police matters have never been part of my mandate. Yun. I hope and pray na hindi mapupolitika ang issue hinggil sa sinasabing ICC warrant daw laban sa akin. Umasa po kayo na patuloy lang ako sa aking pagsiservisyo
serbisyo dahil yan ang kailangan ngayon ng ating kapwa Pilipino. Hindi ko sasayangin ang tiwalang ibinigay ng 27 milyong Pilipino. Ayun. Kasi last election siya may pinakamaraming boto. Oo, number 27 one. Tama. million. Tama. Ayun. Pero wala yung sinabing nga, gagayahin ko po si Senador Ping Lacson, Senador Bato de la Rosa, na nagtago. Kasi kakaiba nga to, iba ang sitwasyon niya, no? Oo. Ni Bato, at saka kung totoo man kay Senador de la Rosa, kay Senador Bongo, kasi ang tendency, dali na agad sa dahig eh. Ayun nga. Kasi sa Pilipinas, wala naman kasi silang kasong hinakaharap. Wala. Diba? Oo. At ang kanilang paninindigan, hindi na kailangan ng korte-korte dito. Yan. Diretso na. Diretso. Oo. Ayun. So abangan natin kung ano ho ang mangyayari ukol sa bagay na yan. Pero bago ko lamang iwanan yan, ito, nabanggit ko rin naman si Senador Bongo ukol sa palitan ng ng leadership ng Senado. Ayon sa kanya, ito, dagdag ko na po iginit po ni Senador Bongo na dapat na pong linawin ng Korte Suprema ang mga usapin sa loob ng Senado na may kaugnayan po sa konstitusyon. At nanawagan din po sa sayang na makasulong ang trabaho ng kapulungan. Sa isang pahayag, sinabi po ni Senador Gona na tugunan na raw ang umano'y hadlang sa konstitusyon na naging dahilan ng kanyang seryosong pagtutol sa naunang nangyari po sa Senado. Hindi personal o politika ang pinag-uusapan kundi ang tamang interpretasyon ng saligang batas, lalo na po sa usapin ng bilang ng mga boto at kompletong komposisyon ng Senado. So tama yung binabanggit pala natin kahapon, Nelson, Bagamat sasabihin ng Supreme Court siguro ay moot and academic na yan sapagkat meron ng 13 ang kabilang grupo, pwede pa rin silang magpasya. Oo. Kung sakasakali, Kuya Benny, na maulit itong ganitong sitwasyon, di ba? At least meron ng jurisprudence. Yes. Ang ating Yun naman ang katastasang importante. hukuman. Kasi, di ba, simula nung nangyari ang problemang yan, Oo. isa lang yung nagiging panawagan ng saganang mamayan. Sino ba yung tatayong ama at ina Yan. ng Senado Oho. na pakikinggan, no? Sino yung tatayong kuya o ate para pakikinggan kung tama ba o mali yung kanilang nagawa. Yan, oo. So, yun po siguro, bagamat, inaasahan natin, baka sabihin ng Supreme, nasagot na eh. Di ba? Kung meron mang petisyon ng kampo ni Senador Alan Cayetano, hindi na. Una, nag-concede na rin siya, no? Pero, kung sakasakaling magkaroon ng ganito ulit sitwasyon, pwede pa rin liwanagin ito. Di ba? Sana naman wag dribulin ng Supreme Court. Magkaroon lang na malinaw na guideline para hindi na mangyari itong nangyaring ito, no? Kung saan kaya naman po kami concerned talaga rito, isa na rito is yung mahayag na nagko-cover diyan. Abay, nadamay pa eh. Yun na nga. Ayaw papasukin, hinaharang sa gate. Masabi natin para bang tinatratong isa pa silang threat, no? Well, in fact, they're just delivering the news to the Filipino people. Di ba? Tayo namang reporter ganun eh. Kung ano lang nakikita natin, huwag lang natin haluan ng minsan opinionated story, no? Factual lang po. Kaya nga dito sa amin, sa palatuntunan, yun ang pinipilit natin, no? Bagamat ito, bisa sasabihin, ito po, sarili naming opinion ito, ha? Yan. Pero yung factual, yun po huwag niyong babaluktutin. Yes. Kasi kapag binaluktot niyo yan, sa halip na reliable source or reliable news, no? Yung info nyo, magiging fake news. Yun din ang kahapon inambos interview si Senador Marcoleta. Kaya medyo hindi napigilutin sa kanya sarili nakapagsalita. Sabi niya, minsan tuloy nahihirapan ako magpaliwanag sa inyo. Paliwanag ako ng paliwanag, sinasabi ko yung aking punto. Nagbabasa ako ng lahat ng dyaryo. Hindi ko naman mabasa yung mga pinapaliwanag ko sa inyo. Parang tuloy ako sa ramplaka kapapaliwanag. Tapos kung titignan ko kinabukasan kasi binabasa ko ang mga dyaryo, hindi naman anya lumalabas yung paliwanag ko. Kaya parang tuloy sinasabi niya, parang minsan tuloy, ayoko na rin magpaliwanag sa inyo. Nahihirapan lang ako eh. Ganun talaga. Ang tawag doon? Judgment tong no? Nung ano ba yan? Editorial judgment. Editorial judgment yan. Hindi ho kasalanan ng reporter yan. Yung reporter kasi nagsasabit ng istorya. Nagsasabit lang. Sino ba namang ayaw na gamitin yung storya niya? Kasi bawat insya binabayaran eh. Pero alam mo, masasabi ko lang kay Senator Marcoleta is buti na lang yan, hindi niya nababasa. Kaysa naman yung pinaliwanag niya naman ayos tapos baligtarin siya. Na ibang nangyari. Iba yung gawin at baligtarin pa siya sa istorya. Maraming ganyan. Yes. Na dahil sa pagkiling, no?
sumusulat. Ang nangyayari to, minsan, paliwanag ay misquoted. Misquoted. Yan. Nagiging fake news. Yan. Yeah. So ano pa ang